para po pag-aralan ng kanyang mga salita. At hindi po tayo magpapatagal. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter number 8, verse number 8. Galatians chapter 6, verse 8 to 9. Doon po natin titingnan ang ating pong babasa, ating pag-aaralan, hindi nilalayan sa gabing ito. Kasi ko lamang po. Galatians chapter number 6, verse number 8 to 9. Kung kayo po'y nandyan na, basahin ko po ito. Sabi po ng Biblia, "For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." May the Lord God bless the reading of His precious word. Tayo po'y manalangin. Nagilang Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pribilehiyong ito na kami po ay iyong pinagtipon. Salamat sa kagandahan ng teknolohiya ngayon, O Diyos, na yung mga malalayo ay pinaglapit nyo. Parang magkausap lang. Salamat, O Diyos, sa pribilehiyong ito na ako po'y yung pinili na naman para magkaroon po ng oras para maghayag yung katotohanan sa aking mga kapatiran sa Zoom, sa on-site, sa QC, at sa mga kapatiran po na makikinig din po sa live. Dalangin ko po na sa aming pag-aaralan at sa aming pong nabasang iyong mga talata. O Diyos, makita po namin ang katotohanan at lalo na po ikaw po ay mataas at madakila sa aming pong pag-aaralan ito. O Diyos, maraming salamat po. Dalangin ko po ang iyong patnubay at gabay. Patawad po sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalang nagawa. Lalo na po ako bilang iyong tagapagsalita. Tago niyo lamang po ko sa iyong likuran. Kayo lamang po ang makita at matanghal sa oras na to, Diyos. Kaya akin pong itinataas, binabalik ang papurit po sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So sa ating pong binasa na napakaganda pong talata, dalawang talatang ito na kung saan tumutukoy po sa sowing and reaping, na kung saan meron pong kataga ako na naalala sa Tagalog na itong katagang ito ay siyempre palagi na natin naririnig kahit unbeliever ang palaging gumagamit nito. Na ang katagang ito ay tumutukoy sa pag ikaw ay may tinanim, ikaw ay may aanihin. So, ganun lamang po ang makikita natin na kung saan itong prinsipyo na to, bagamat ang nagpapasikat nito ay ang mga walang relasyon sa Panginoon, pero sa Biblia mga kapatid, itong itong prinsipyo, itong principle na sa kilalang katagana ito po yung originate sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kung saan, what you sow is what you reap. Kung anong yung tinanim, ayun ay iyong anihin. Kaya kung makikita po natin, itong prinsipyo po, itong ating pag-uusap-usapan ay talagang tanyag po, lalo na po sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Dahil nga po, tumutukoy po ito sa isang universal principle na hindi matatawaran na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay talagang under sa prinsipyo na ito. The title of our message this evening is The Law of Sowing and Reaping. Ang batas sa pagtatanim at pag-aani. Kaya kung makikita po natin itong ating pong pag-uusapan ay talagang nakatutok po dito. Tunay nga po mga kapatid, marami po sa atin ay talagang excited kasi pag tinutukoy po ang pagtatanim, maganda naman po talaga. Alam niyo po ako ay galing po ako sa isang agricultural school dito. So pinag-aralan po namin ang pagtatanim at ang pagtatanim po ay isa pong makabuluhang bagay, makabuluhang proseso. Bagamat simple tingnan pero malalim po ito. So ano ba ang mga kaugnayan sa pagtatanim? So syempre, i-prepare mo yung lupa, i-prepare mo yung mga itatanim mo at pag kayo nagtanim na, syempre maghihintay ka sa pag-aani. Ngunit kung makikita po natin ang paghihintay sa pag-aani, kailangan mo maging diligent, kailangan mo maging matyaga. Una sa lahat, isa sa kailangan i-cultivate habang nagtatanim ay ang patience, ang diligence. Kasi yun po ay para po yung tinanim ay talagang tutubo at kailangan mong bantayan kasi syempre kailangan mong alagaan talaga. Kasi sa pagtatanim mo, siguradong may
may mga damo na tutubo sa palibot niyan at kailangan mong kailangan mong bunutin 'yan para hindi po maging sagabal sa paglaki ng iyong tinanim. Now, dito po sa ating binasa, si Apostol Pablo, meron po siyang magandang pagkalarawan pagdating po sa agrikultura kasi at that time naman po ay hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang pagtatanim talagang basic necessity po talaga sa mga buhay ng sangkatauhan. Kaya dito si Apostol Pablo, hinalin tulad niya sa kanyang pagsusulat from verse 1 ng chapter 6 hanggang dito sa verse number 8 na magkakaroon ng pagtatanim at pag-aani. Mayroong pagtatanim at mayroong pag-aani. Kaya nilay-nilayan natin sa mga oras sa gabing ito kung bakit powerful itong mga sinabi ng salita ng Diyos tungkol po sa sowing and reaping. Kasi unang-una sa lahat, intindihin po natin ito. Palagi po tayo tinuturuan natin ng ating pastor na kung saan tayo po ay maging marunong makinig, maging matuto maging maalam, maging pantas sa salita ng Diyos kasi tinatanim po natin ito sa ating mga buhay. At ang pagtatanim po ng salita ng Diyos sa ating buhay, talagang it will grow as the Bible says in Psalms chapter number 1, that blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Verse number 2, that's he delight in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Meaning to say, tinatanim niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. At ang result nun ay nasa verse number 3, we shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth fruit in his season. So, kaya kung makikita po natin, kinukonekta dito, ang inuugnay dito sa mga sinasabi ni Apostol Pablo, ang sitwasyon na magkakaroon po tayo ng pagtatanim at pag-aani na kung saan ang ating spiritual na buhay ay nakatutok din po dun sa prinsipyo ng law of sowing and reaping. Kasi iniisip po ng karamihan ay hindi mahalaga yan. Kaya nga po mahalaga po na mag-aaral tayo ng salita ng Diyos para po lumakas po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Para magkaroon po tayo ng katibayan sa ating pananampalataya. Kasi huwag po tayong maging kampante na nananampalataya tayo ngayon. Marami pong mga pagkakataon na pag sinusubok po tayo, pag mayroong pagsubok sa ating pananampalataya, kung hindi tayo matibay, hindi tayo nakadikit sa salita ng Diyos, hindi po natin naninilay ang salita ng Diyos o hindi po nananalaytay sa ating buhay ang salita ng Diyos, sigurado pong tayo po ay magkakaroon po ng problema sa pag-aani nito. Hindi po may iwasan yung mga ganong bagay. Kaya intindihin po natin ang sinasabi dito ngayon ng Apostol Pablo sa verse number 8 and verse number 9 kasi relevant po ito sa ating spiritual na buhay. Lalo na po, araw-araw umaharap po tayo sa spiritual warfare. Umaharap po tayo sa pagkikipagdigma. Bagamat ang karamihan iniisip ang ibang mga Kristiyano iniisip na wala namang danger sa mga panahon ngayon. No, it is most dangerous time as we speak ngayon po. Kaya dangerous time dahil nga po mas rampant, laganap po ang pagkikipag-away natin sa spiritual warfare na mayroon po tayo. Kaya dapat pong iugnay natin itong ating pag-aaralan sa gabing ito sa ating pong buhay, na mamuhay tayo na ang ating pong itatanim ay walang iba kundi maaani po natin at magagamit po natin sa pangwalang hanggang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. 3 punto sa ating pong pag-aaralan sa gabing ito sa nakapaloob lamang po sa sa verse 6, sa verse 8 and verse 9 ng ating pong binasa. The first point that we have is the principle of sowing and reaping. So verse number 8, makikita po natin doon, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Simple lamang po ang pagkalathala dito ni Apostol Pablo tungkol po sa pag-aani, pag-atanim at pag-aani. At dito, binigyan po ni Apostol Pablo ng dalawang uri ng distinction na makikita natin na hindi may iwasan ang pag-aani.
Now, unang binanggit dito ni Apostol Pablo sa letter A is he that sow it to the flesh. Sowing to the flesh. Ang pagtatanim sa laman. Now, pag sinabing sowing to the flesh, baka literal po natin yun na ito'y tumutukoy sa ating laman. Na ito tumutukoy po ito, dito pa lang makikita natin sa spiritual warfare na meron na tayo. Now, ano pong sinasabi dito na kumbaga ano ang nais ni Apostol Pablo ipaintindi about sowing to the flesh? This means that our living of our sinful centered desire, self-centered desire. It's about gratifying the natural unredeemed part of humanity. Meaning to say, kung saan pag sinabi pong sowing to the flesh, you are uh, you are tawag dito, you are mostly thinking about your flesh, thinking about what you want, thinking about most of the time is sin. Okay? Tinutukoy po natin yung mga desires natin na gusto nating ipakita na kung saan ang ating pong flesh, ang desire po ng ating flesh is focusing on the temporary. Alam niyo po ang ating flesh, ang mga gusto nito ay walang iba kundi pleasures, pride, greed, and self-ambition. Kaya kung makikita po natin, maraming mga Kristiyanong ganun. Ganun ang pagkakaunawa sa kanilang flesh na at naunawaan na nga nila, sinusunod pa nila. Tinatanman ng tinatanman. Kung makikita po natin, hindi dapat ganun. Kasi bakit? Ito pong sabi ng Romans chapter 8. Buksan po natin ng Romans chapter number 8, verse number 13. Sabi po dito, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Napakalinaw ng pagkasabi dito ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, sa mga taga-Roma, na kung saan, kung kayo ay mamumuhay sa laman, mamamatay lang kayo. Kaya, papatayin nyo dapat ang mga ginagawa o mga bunga, gawain ng iyong laman para kayo ay mabuhay. Anong nais ni Apostol Pablo dito? Ano bang gusto ni Apostol Pablo iparating sa mga taga-Romano? At kung makikita po natin, nag-e-echo po ito sa Colossians, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians, that mortify the deeds, mortify your old self. Yung dating ikaw, wag mong hayaan. Kasi napakalinaw po sa mga sulat ni Apostol Pablo ang pagkikare niya, ang pagbibigay halaga niya na ang bawat Kristiyano matutunan nila na hindi sila mamuhay sa kasalanan. Hindi sila magkaroon ng idea na yung biyaya ng Diyos abusuhin nila. Yung biyaya ng Diyos ay iwaldas nila at magkaroon ng walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Yun ang kaya tinuturo dito ni Apostol Pablo, kaya nga sa ating pong binasa, pagpapaunawa that this must not happen to a Christian life, that he is sowing to his flesh. Bakit? Napakalinaw po sa ating binasa doon sa ating text. He that soweth to his flesh shall of the, sabi po dito, no? For he that soweth to his flesh shall of flesh reap corruption. Ano naman po yung corruption na ito na aanihin? Ano naman po yung aanihin ng ating flesh once na tayo po nagtanim ng corruption sa ating buhay, sa ating katawan, sa ating fleshly life? Ano pong sabi? Sa carnality, that's the word that I want to say. Sa karnalidad ng ating buhay. Ano pong sabi ng corruption? The inevitable result of living the way of corruption, meaning to say, it isn't just physical death, but spiritual decay. Ano ba po ang ibig sabihin ng spiritual decay? Ikaw po ay nalalagas. Ikaw po ay nawawalan ng gana sa salita ng Diyos. Ikaw po ay lumalayo sa katotohanan. Lumalayo ka na po, nawawalan ka na po. Sabi pa nga, you are out of the common sense, spiritual common sense, not the common sense na na ng tao ng moralidad, but the spiritual common sense, meaning to say, hindi na nagmamatter ang spiritual life sa iyo.
ano pa po? Emptiness. When we talk about sowing to the flesh and reaping in the flesh, the corruption of it, we are talking about the emptiness. Meaning to say, walang saysay na ang lahat, parang wala ng kabuluhan. You are one step of, sabi pa nga, one step on your depravity. Ganun po ang ginagawa ng reaping in corruption. You are one step on your reprobation. Meaning to say, malapit ka ng ma-reprobate. Pag sinabi pong reprobate, mga kapatid, ito po yung mga taong hindi na talaga, wala ng desire na mag-aral ng katotohanan, mamuhay sa katotohanan, at again, wala silang kaligtasan, reprobation, at lalo na po apostasy. Ang pinaka-end result ng reaping corruption, mga kapatid, ay ang separation from God. At tumutukoy po ito sa apostasy. Alam niyo po, ang apostasy, kumbaga sa mas lesser pang backslider. Although hindi po maganda ang backsliding. Unang-una sa lahat, kahit kailanman, kung ikaw ay backslider, bumalik ka na sa Panginoon. But again, those that have tasted, they have seen the glory of God, they have witnessed shallowly, kumbaga shallow, in a shallow position. Ang apostasy, mga kapatid, ay ito po ang pagtalikod. Pagtalikod mo na sa katotohanan, pagtalikod mo na, pag-separate na sa Panginoon. Now, free will kung tatawagin ng karamihan, pero again, ito po ay deliberation ng Panginoon. Hinayaan na ng Panginoon yan. God give them to a reprobate mind. So kung makikita po natin, that's the end result of reaping corruption. If we sow to the flesh, then again, if we are not careful, kung hindi po tayo maingat at kung hindi po tayo magkakaroon ng pagsusuri sa ating mga buhay, then yan po ang mangyayari sa ating mga buhay. We will reap corruption. We will reap the thing that will separate us from God. Again, mga kapatid, ang eternal value, hindi mo na may enjoy yan. Kaya hindi po dapat. Now, ano naman po ang sinasabi ng sowing to the Spirit? Napaka-blessed po tayo kasi bakit? Itong ating pong binabasa ay mayroon pong alternative. Hindi lamang po nakatutok sa contrast. Kasi kung titingnan po natin yung sowing to the flesh, nakakatakot po. Kasi most of the time, we are sinning. Amen? We are sinning, nagkakasala po tayo. At kailangan po natin ng grace ng Panginoon, and mercy ng Panginoon para po makita natin itong mga bagay na ito. Para lumayo rin tayo para talikuran natin ang mga bagay na ito. Now, ano naman po ang alternative na kung saan, sabi ko nga, blessed po tayo. Sowing to the Spirit means living in submission. Namumuhay po sa pagsunod sa banal na Espiritu. Alam niyo po, ang ating banal na Espiritu, kahit kailanman po, it will talk to us. Again, not in dreams. Huwag po tayo maniwala sa ganun. Not in dreams, but in hearing the Word of God. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi alingaw-ngaw, hindi yung may bumulong sa tenga mo. Now, the Holy Spirit will talk to you through the Word of God. Through His Word. Through hearing and hearing, like Romans 10:17 says. So then faith cometh by hearing and hearing. Kaya yung pag-intindi, pag-unawa natin sa salita ng Diyos, it will come by hearing and hearing. Now, maririnig ba natin yan if we are not submissive to the Holy Spirit? I don't think so. Hindi po natin maririnig yan. Magiging ma-fall to the category po tayo that we are sowing to the flesh, which is we are in spiritual decay. But if we are sowing to the Spirit, then we will gladly and we will clearly hear the Word of God. Intentional po dapat ang ating pagsunod sa Panginoon. Hindi yung, ay susunod ako kasi nakita ko si brother, ay sinabi ni pastor. Hindi po. Dapat alam mo, it's a blessing na mayroong pastor, it's a blessing na mayroong mga kapatid, lalo na mayroong pastor na nagtuturo na sumunod tayo sa Panginoon. Ngunit, huwag mong kaligtaan na kahit wala sila pastor, mayroong nagpapasunod sa iyo. Mayroong nagpapasunod sa katotohanan, which is ang banal na Espiritu.
Kaya kailangan po nating maging attentive. I-cultivate po natin ang buhay na intentional tayong susunod sa Panginoon. Intentional na yung bunga ng banal na spirito, the fruit of the spirit ay ipapamuhay po natin. Unique nga po tayo, like I said before, na tayo po ay unique na mga puno. Kasi bakit? Tayo lamang ang puno na mayroong siyam na klaseng bunga. Meaning mga kapatid, ang santol, namumunga lang ng santol yan. Unless mag-graft ka ng mangga dyan, ganun lamang po yun. Pero sa atin mga kapatid, napaka-blessed po natin. Kasi bakit? Tayo ang bunga na pinanahanan ng banal, tayo ang puno na pinanahanan ng banal na spirito na kung saan meron po tayong siyam na bunga. Anong sabi nung Galatians chapter 5 verse number 22 and 23? Galatians chapter 5 verse 22, the Bible says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, ano pa? Temperance, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law." Siyam na klaseng bunga ang binubunga ng isang mananampalataya ng Diyos. Isang tinatahanan ng banal na spirito. Siyam na klaseng bunga. Pinagpala po talaga tayo. Napaka-blessed po ang meron sa ating buhay na kung saan ibubunga po natin yan. Now, syempre, i-cultivate. Kung ibubunga natin yan, i-cultivate natin. Kaya nga po, ang means po na para mamunga tayo ng ganun ay ang pagsunod sa banal na spirito. Ang pagsunod na ang ating buhay ay walang ibang dedikasyon ng ating buhay is anong sabi ng Biblia? If you love me, keep my commandments. Manatili sa Panginoon. Manatili sa pagsunod sa Panginoon. Manatili sa paglilingkod sa Panginoon. At garantiya po, sabi po dito sa verse, balikan po natin ang ating text, chapter 6, verse number 8. Sabi po dito, "But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting." Ito yung magandang alternatibo kasi kanina sa ating unang nabanggit, ang aanihin ng ating laman, ng ating karnalidad, ng makalaman, hindi makadiyos na tinatanim sa ating mga buhay, siguradong paghiwalay sa Diyos ang pinaka-end, ang pinakadulo nun. Ngunit itong ating alternatibo na kung saan pinagpala po tayo dito ay walang iba kundi ang endpoint nito ay ang pangwalang hanggang buhay. Pangwalang hanggang kasama ang Diyos na buhay. Napakaganda po. Garantiya po ito sa ating buhay. Kaya kung tayo po ay nag nagnanais na maglingkod ngayon sa Panginoon, tuloy-tuloy po natin. At kung kayo naglilingkod, nagtuloy-tuloy po natin. Kung nagnanais ka naman po, wag po kayong mag-atubili. Paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Yan po ay matamis na buhay. At sabi po ng awitin, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Napakatamis magtiwala sa Panginoon. Kaya napakainam po na hindi po natin makaligtaan yan. Hindi mawala sa atin yan. Napakaganda ng pangako ni Kristo. Buksan po natin ang John chapter number 10 verse 28. John 10 verse 28. Nung sabi ng Biblia, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Ano pong sabi ni Kristo dito? Napagandang security na kung saan binigyan tayo ng buhay ng bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mawawala at walang sino man makakanakaw sa pagkahawak ng ating Panginoon. Maganda po itong maganda po itong pahayag sa atin ngayon sa gabing ito. Kung saan tumutukoy talaga ito na seryosohin po natin ang ating buhay Kristiyano. Maging seryoso po tayo sa pagtatanim ng mga spiritual na bagay sa ating buhay. Huwag po tayo magtanim ng mga bagay na ikalulungkot natin sa bandang huli na tayo, again, mag-aani po tayo. Let us be reminded that there will be a consequence of every sin that we have done. There is always a consequence of it. Kaya nga po, napakainam na dapat nating ilagay sa ating isipan ang repentance.
tingnan po natin palagi ang pagsisisi. Importante po yan. Isa pong mahalagang bagay yan sa ating spiritual na buhay, ang pagsisisi. Kasi bakit? Pag tayo po yung nagsisisi, siguradong pagkakalob ng Diyos. Tulad po ng sinabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9, ang kapatawaran. Ganun po, sowing to the Spirit will reap life everlasting. Napakaganda po. Napakaganda po ng talatang sinabi ni Apostol Pablo. Ito po yung batas. Batas na kung saan makita natin ang kahalagahan nito sa buhay natin. Minsan iniisip talaga natin, lalo na yung mga desisyon natin ngayong araw na to. Minsan hindi tayo nagiging maingat na yung mga desisyon na ginagawa po natin, talagang maapektuhan po tayo niyan. Alam niyo po ang pag-aani, merong pong ano yan, merong tawag dito, merong tatlong stage, merong mga tatlong klase pag-aani eh. Meron po ako nasulat dati nun eh. So, unang klase is syempre mag-aani ka. Pangalawa is you will reap more than you sow. Aanihin mo higit pa sa iyong tinanim. At pangatlo is you will reap later than you sow. Meaning to say, mga kapatid, yung aanihin mo, it's either malilate, it's either hindi pa darating. Pero darating din. Tulad po ng nyog, ang nyog po talaga ay yung natural na, yung hindi mga hybrid po. Yung mga natural na mga nyog ay talagang ang kanila pong ang expectancy pag nagtanim ka ng nyog ay aabot po ng 5 years or 5 to 6 years or more para po mamunga. Napakatagal ng paghihintay. Pero mamumunga po yan. Now, ano namang sabi dun? You will reap more than you sow. Mag-aani ka higit pa sa iyong um, sabi pa nga sa iyong tinanim. Alam niyo po yung isang butil ng mais, marami pong ibubunga yan. Ang isang butil ng mais, marami pong ibubunga yan. Eh hindi lamang po isang mais ang ibubunga niyan, hindi maraming klase, maraming bunga ang ibubunga niyan. Kaya dapat maingat po tayo kasi ganun po ang sowing and reaping. Ganun po ang prinsipyo ng sowing and reaping. You will reap what you sow. You will reap more than you sow. You will reap later than you sow. What time that you have sow. Meaning to say, malilate yung pag-aani. Pero maaani pa rin. Mas masarap sana kung aanihin mo ay mga spiritual na bagay. Masarap sana kung yung aanihin na mas higit pa ay yung pananampalatayang meron ka. Pero nakakatakot po. Katakot-takot po kung ang aanihin mo ay mga bagay tulad ng sinasabi doon, corruption to your flesh. Napakahirap na pangyayari po yun. Pangalawang punto, verse number 9 sa letter A, sabi po doon is, and let us not be weary in well-doing. Doon po natin makikita na ang nais naman dito na iparating ni Apostol Pablo, the second point is the command to persevere. Alam niyo po, ang pinakamahirap gawin, tulad po ng sinabi ko, ay ang paghihintay, the waiting game. Kasi kailangan mo po maging matyaga eh. Alam niyo po, ang ating buhay bilang isang Kristiyano, nahilan tulad po ito sa isang takbuhin, marathon. Alam niyo po, hindi po tayo nasa 100 meter dash. Pag sinabing 100 meter dash, sprint yan. Takbuhin mo ng mabilis yan. Takbuhan ng mabilis yan. Meaning to say, una-unahan yan. Pero ang takbuhin po bilang isang Kristiyano ay nakatutok po ito sa patagalan, patibayan, at patatagan. Kaya maging matatag po tayo. Sabi ni Apostol Pablo, let us not be weary in well-doing. Huwag po tayong mabalisa sa paggawa ng mabuti. Minsan yan po ang pinaka-problema sa atin eh. Lalo na kung yung ating ginagawang mabuti, yung ating ginagawang pagsunod ay wala pong bunga pa na nakikita. Nakakabahala po kasi bakit? Feeling ang ating pakiramdam ay hindi ata ito yung pagkakalob ng Panginoon. Kaya parang ang nangyayari, pinangungunahan po natin ang Panginoon sa kanyang direksyon, sa kanyang paggagabay. Kaya nangyayari,
nagkakanda uga-ugaga tayo pag dumadating po ang maling resulta sa ating pong mga nagagawang kamalian. Okay? Kaya ganun po dapat maintindihan natin. Let us not be weary in well-doing. Makita at ma-acknowledge po natin ito na sinasabi ni Apostol Pablo. Yes, nakakapagod ang isang Kristiyano. Alam niyo po yung nagmamarathon, yung nasa I think 5,000 or yes 5,000 meter na takbuhin mga kapatid. Patibayan yan, patatagan yan. Hindi yan hindi yan paunahan, kundi patatagan kung sino ang matira. Kasi talagang uubusin ang hangin mo, uubusin ang lakas mo, lahat. Lahat uubusin sa iyo niyan. Ngunit kung makikita po natin anong sabi ng Isaiah chapter 41, kung sino man ang naghihintay sa Panginoon ay pababatain ng gagawing bata ng Panginoon at tatakbo na parang may mabagsik na kambing na kayang tumakbo kaya natin ang ating pong ang ating pinag-aaralan sa gabi ito ay binibigyan po tayo ng matibay na pagpapaunawa na wag po tayong mawalan ng pag-asa, mawalan ng ah, ng ng joy kasi unang-una sa lahat yan ang unang tinitira ni Satan, ang mawalan tayo ng kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya pagpatuloy po tayo sa pagkasabi ni Apostol Pablo ng well-doing. Nangangahulugan lamang po that you must continue doing the good works in us as a Christian, as a believer, as a follower of Christ. We are surrounded by a cloud of witnesses. Ano pong sabi ng Hebrews? Hebrews chapter 12 verse number 1 to 3. Basahin ko po. The Bible says, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Napakaganda po ng pagkasabi dito ng writer ng Hebrews. Verse number 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before us, this is what I'm talking about, na yung joy na nakaset sa atin habang tumatakbo tayo, nandyan po yan. Hindi mo mahahanap yan sa iyong pamamaraan, kundi ipagkakaloob ng Panginoon yan. It is set before us, it is set before Him, for us. Kaya kung makikita po natin, tutuloy po natin, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Now, kung makikita po natin, napakainam na yung ginawa ni Kristo is such a joy for us. Kaya, like I said, sinet ng Panginoon yung ating dadaanan para magkaroon po tayo ng insight, ng view kung sino si Kristo. Kaya looking unto Jesus Christ, tingnan po natin, wag po ilayo natin ang ating mga mata. Bagkus, idikit lang natin ang ating mga mata kay Kristo. Mamagnetize po tayo sa kaluwalhatian at kabanalan ni Kristo. Okay? Kasi si Kristo, ginawa po niya ang lahat para magkaroon po tayo ng kaligayahan. Verse number 3, for consider Him that endured such contradiction of sinners against Himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Kasi bakit? There will come a time that if we are so focused on the things or on sinners, lalo na po sa ating palibot, lalo na kung nakikita natin na wala ng kawastuhan sa ating mga kasama, sa ating lakarin bilang mga Kristiyano na hindi na sila wasto. Mga kapatid, naapektuhan po tayo yun. Ngunit, wag po tayong sabi pa nga dito, wag mabalisa ang ating mga isipan. Huwag tayong mag-contradict sa sinasabi ng salita ng Diyos na lumakad, move forward, looking unto Jesus. Minsan ganun po ang problema sa atin eh. Bumabagsak po tayo pag mayroong stumbling block na nakaharang. Kaya ang babala, ang exhortation sa atin ng salita ng Diyos, tumingin kay Kristo. That is what well-doing is all about, mga kapatid. Ang ating pong ginagawang makapatihan is about Christ. It's not about ourselves. It's not you feeling good about yourselves, but that well-doing na sinasabi ni Apostol Pablo sa ating text dito sa Galatians chapter 6 is about Christ. Nakatutok po ito
kay Kristo. Okay? Kaya nga isang pinagpala ang taong nagtitiis. Anong sabi ng James chapter 1 verse 12? Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Napaganda po ng pagkasabi dito sa James chapter 1 verse 12 na pinagpala ang taong nagtitiis at magpapatuloy, nagtsatsaga sa lahat ng sa lahat ng pag lahat ng trials, lahat ng they call this, nakalimutan ko na yung test sa Tagalog. Okay. Lahat ng testings and trials na hinaharap, pinagpala po ang taong kaya pong magtiis at manatili kay Kristo. Pinagpala po. Lalo nung kagandahan po nun, kasi bakit? Habang nagtitiis ka, nakaukit na po na ikaw po ay makakatanggap ka po ng corona na pinangako ng Panginoon sa lahat na nagmamahal sa Kanya. Kaya napakapalad po. Kaya wag po nating tigilan ang ating ginagawang mabuti sa harapan ng Panginoon dahil ito'y para sa Kanya. Kaya balikan po natin ang ating text at pumunta na po tayo sa panghuling punto, is in letter B ng verse 9. For in due season we shall reap if we faint not. The third point that we have this evening is the promise of the harvest. Kaya meron pong pangako ang Panginoon that in due season, hindi ito instant. Kasi wag po tayong mag-isip na nagtanim ka ngayon ng kabutihan ay bukas aanihin mo na. Wag ganoon. Walang ganoon. Walang shortcut po diyan. In due season we shall reap if we faint not. Yun po ang makikita nating promise doon. In due season, there is a definite promised harvest sa lahat po ng may ginagawa sa Panginoon. Tulad ng binasa natin sa James chapter 1 verse 12. If you persevere, then again, there is a promise that God will give a crown of glory on your head. If we keep going on, there is a promise given to us. Yes, kung makikita po natin sa mundong ibabaw na ito, sa ating pagsunod, minsan we will feel hopeless, we will feel distraught, meaning to say tayo po'y nawawalan ng pag-asa. Kasi bakit? Yung ating ginagawa, minsan wala tayong nakikitang bunga. Ngunit hindi po dapat mapanghihinaan ng loob, mawalan ng gana ang isang Kristiyano. Kasi bakit? Meron po talagang nakatalagang bunga, nakatalagang reward sa lahat po ng may tinatanim spiritually. Kaya nga doon ang condition, if we faint not. Ang condition po doon, harvest, is kung hindi po tayo manghihirog, then there will be a promise of reaping. Kaya sabi dito, the condition of the harvest is fainting, means mawalan po, mag-quit. Okay? Fainting is not only manghinawa but mag-quit. Pag hindi po tayo mag-quit, then again, we will enjoy the reaping of what we have sown in the Spirit, mga kapatid. Anong sabi ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 13? 2 Thessalonians 3 verse 13, but ye brethren, be not weary in well-doing. Pinapostol Pablo, wag kayong maghinawa sa inyong ginagawa, wag mag-quit, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang ang laban. Anong sinabi rin sa Revelations chapter number 22 verse 12? Revelations chapter 22 verse 12, the Bible says, and behold, anong sabi? Ito po ay binanggit na minungkahi at sinabi ni Kristo. Sabi sa verse number 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Napaganda pong pangako yan, mga kapatid. Yan ang tunay na pangako na binitawan ng ating mahal na Panginoon. Kasi bakit? Ito yung sinabi niya dito sa verse number 12 ng Revelation na darating ako. Malapit na. Mabilis akong darating. At ang aking daladala ay ang inyong mga gantimpala. Sa lahat po ng may ginawa, syempre, ano bang purpose ng ating well-doing? Para kay Kristo, para sa Kanya, gagantimpalahan po tayo.
Kaya sabi ng Psalms chapter number 126, mahalaga po itong verse na to na matalakay din po natin bago matapos tayo sa gabi ito. Psalms 126 verse number 5 to 6, the Bible says, "They that sow in tears shall reap in joy." Kaya wag po tayong manghinawa kung umiiyak tayo dahil sa mga spiritual na bagay, dahil po sa ating katagumpayan spiritually, dahil matagumpay ang ating buhay Kristiyano at ang kapalit naman nito ay tayo naman po ay napapaiyak dahil merong mga sasalungat sa atin. Okay lang po yan. The Bible is clear that they that sow in tears shall what? Shall reap in joy. And verse number 6, he that goeth forth weepeth, bearing precious seed. At ikaw naman na umiiyak, may daladalang presyosong buto o binhi, shall doubtless come again with rejoicing, bringing with his shame. Napakaganda po ng pagkasabi dito na kung saan yung mga umiiyak habang nagtatanim sa spiritual, yung may mga hinagpis, they that suffered for the cause of Christ. If you suffered for the cause of Christ, then again, doubtless, meaning to say, walang duda na babalik po para po i-enjoy, maligayang aanihin maligayang dadalhin ang kanyang mga inani. Kaya pagpalain po ang bawat isang nakinig sa gabing ito. Purihin po ang Panginoon sa ating pong pinag-aralan na simple lamang po, the law of sowing and reaping. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa gabing ito sa pinagkaloob na panahon para kami po'y makapagnilay ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong lingkod si Apostol Pablo sa kanya pong pinagkaloob o Diyos na pagbibigay exhortation sa mga taga-Galasya na kung saan may babala ngunit meron pong matamis na mga sinabi din. Ang babala doon po ay nawa ay hindi ang mga taga-Galasya ay magtanim sa kanilang laman ng mga bagay na salungat sa nais ng Panginoon at anihin ito. Hindi nawa mangyari. Kaya pinakita niyo po dito sa aming pinag-aralan ngayon ang kadilakaduhan kung ang aming tatanimin ay ang magbibigay lamang po ng magbibigay ng kalungkutan sa aming spiritual sa pag-aani. Kaya salamat po sa pagbibigay sa amin ng matibay na paalala, matibay na pagmumungkahi as well na kung kami po ay magtatanim ng mga spiritual na bagay ay may aanihin po kami. Salamat po sa lahat pong kasama sa Zoom at sa live. Pagpalain niyo po ang bawat isa o Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isang kapatiran, lalo na po ang mga pauwi, papuntang uwi dyan sa Quezon City o Diyos, sila Pastor Tim, gabayin niyo po ang safety nila, makarating po sila na ligtas. At sa amin pong lahat na nandito, na siyang kasama ko ngayon, pagpalain niyo po kami sa amin rin pong pamamahinga mamaya, kumutan niyo po kami ng iyong protection, pagpalain niyo pong bawat isa. Ito aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.